Sinubukan ng isang lalaki na bumili ng karne sa isang supermarket, ngunit tumanggi ang butcher. Nang iginiit ng lalaki ang kanyang karapatan, sinuntok siya ng butcher. Dahil sa pagtangging umalis, ang lalaki ay binugbog ng mga tauhan at kinaladkad palabas. Binato nila ang kanyang ulo ng mga bakal na lata hanggang sa dumugo ito. Nang hindi sumusuko, iika-ika siyang bumalik, pinabagsak ang butcher, at sa wakas ay binili niya ang karne. Ilang araw bago ang pangyayari, habang nagkukunwaring tulog ang lalaki, isang batang babae ang yumuko at humalik sa kanyang pisngi. Napagtanto na may mali, malumanay niyang ipinaliwanag ang pagkakaiba ng mga lalaki at babae at sinabi sa kanya na ang halik ay dapat na inilalaan para sa mga mahal sa buhay, tulad ng kanyang mga magulang. Nasaktan sa pagtanggi, nagpa siya ang bata na maghiganti. Sinabi niya sa punong guro na ipinakita sa kanya ng kanyang guro ang kanyang saging. Ito ay matigas at mahaba, tulad ng isang saging. Walang kamalay-malay ang bata na ang kanyang maliit na kasinungalingan ay tuluyang sisira sa buhay ng lalaki. Nagbukas ang pelikula kay Lucas, isang nursery teacher sa isang maliit na bayan ng Denmark. Sa paaralan, ang mga bata ay tumatakbo upang batiin siya, masaya dahil gustong-gusto nilang makipaglaro sa kanya. Nang maglaon, sa supermarket, nakita ni Lucas si Clara, ang kanyang estudyante at ang anak ng kanyang matalik na kaibigan na si Theo, na nakatayong mag-isa sa labas. Ipinahayag ng bata na nakalimutan niya ang daan pauwi. Nag-alok si Lucas na ihatid siya pabalik kasama ang kanyang aso na si Fanny. Sa bahay, pinagalitan ni Theo si Clara dahil sa paggala niya mag-isa. Habang nag-uusap sila, inamin ni Lucas na namimiss niya ang kanyang anak na si Marcus, ngunit nakikita lang niya ito sa katapusan ng linggo dahil sa isang kasunduan sa kustodiya. Samantala, naglalaro mag-isa si Clara nang biglang lumapit ang kanyang kapatid at ang kaibigan nito at pinakitaan siya ng hindi naangkop na video. Isang araw, sa pagdaan ni Lucas sa bahay ni Theo, nakita niya si Clara na mag-isang nakaupo sa tabi ng kalsada. Mula sa loob, narinig niya si Theo at ang kanyang asawa na nagtatalo kung sino ang dapat maghatid sa kanya sa paaralan. Tumawag si Lucas at nag-alok na isama si Clara mismo, at pumayag naman si Theo. Sa paaralan, gumawa si Clara ng isang hugis-pusong regalo para kay Lucas. Nang maglaon, habang nakikipaglaro siya sa mga lalaki, hinalikan siya nito. Sa kanyang gulat, sinabi ni Lucas sa bata na ibigay ang regalo sa kanyang magulang o isa sa mga bata na ipinapaalala sa kanya na ang halik ay para lamang sa kanyang ina at ama. Sa galit, hindi na ibinigay ni Clara ang regalo na nakalaan sa kanya kahit na ang kanyang pangalan ay nakasulat dito at umalis. Nasasaktan pa rin, nagsinungaling si Clara sa punong guro na si Greta na sinasabing ipinakita sa kanya ni Lucas ang kanyang matigas na saging pagkatapos ay sinabing napupuot siya sa kanya. Nagulat si Greta, ngunit hindi ito binanggit sa ina ni Clara na si Inger na dumating para sunduin siya. Kasabay nito, si Lucas ay nakatanggap ng isang tawag mula sa kanyang ex at tuwang-tuwa nang marinig na nais ni Marcus na tumira sa kanya. Nagdiwang siya kasama ang kanyang katrabaho na si Nadia habang nagkakape. Inamin niya na gusto niya siya at sinabi ni Lucas na gusto rin niya itong makita araw-araw. Kinabukasan, nangaso si Lucas kasama ang mga kaibigan at pagkatapos ay uminom sa bahay ng isang kaibigan. Dinala niya pa uwi ang lasing na si Theo na maghiliw na tinawag siyang matalik na kaibigan at hinalikan siya sa pisngi. Pagbalik ni Lucas, nakita niyang naghihintay si Agnes. Inanyayahan niya siya, ipinakilala sa kanyang aso, at sila ay natulog sa gabi ng magkasama. Kinaumagahan, sa nursery, nakikipaglaro si Lucas sa mga bata nang tawagin siya ni Greta sa kanyang opisina. Sinabi niya sa kanya na inaakusahan siya ng isang bata sa pagpapakita ng kanyang pribadong bahagi. Nabigla, tinanong ni Lucas kung sino ito, ngunit tumanggi si Greta na sabihin. Sa halip, hiniling niya sa kanya na magpahinga ng ilang araw habang nag-iimbestiga, tinitiyak sa kanya na hindi niya siya hinahatulan ng maaga. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang nursery psychiatrist na nagngangalang Ollie para kausapin si Clara. Noong una, nananatili siyang tahimik, ngunit pagkatapos ng ilang marahang pakikisuyo, tumango siya nang tanungin kung ipinakita sa kanya ni Lucas ang kanyang saging. Pinayuhan ni Ollie si Greta na ipaalam ito sa mga magulang ni Clara at iulat ito sa mga awtoridad. Pagkatapos niyang umalis, sinabihan ni Greta ang mga tauhan na huwag kanselahin ang paparating na pagpupulong ng mga magulang, iniisip na kailangan niya itong ipaalam sa kanila. Nang gabing iyon, si Inger at ang kanyang anak na si Thorsten ay dumalo sa pulong at pribadong kinausap ni Greta. Nang maglaon, ipinaalam ni Greta sa ibang mga magulang na maaaring marami pang biktima. Samantala,
Habang natutulog si Lucas, umiiyak na tinawagan siya ni Marquez. Sinabi niya na sinabi ni Greta sa kanyang stepdad ang nangyari at pinagbabawalan na siyang makipag-ugnayan kay Lucas. Pinipilit siya ni Lucas na huwag maniwala at nangakong magpapaliwanag. Pagkatapos ay ginising niya si Agnes at sinabi sa kanya na inakusahan siya ng pang-aabuso. Tinawanan siya nito, iniisip na nagbibiro lang siya. Kinaumagahan, bumisita si Lucas sa nursery at sinalubong siya ng nakakagulat na mga titig mula sa ilang mga magulang. Iniwasan ni Greta ang paghaharap at umalis. Sinundan siya ni Lucas, hinihiling na iwanan niya si Marquez. Nadulas si Greta at ibinunyag na si Clara ang nag-aakusa sa kanya. Hinila ng isang magulang si Lucas at sinabihang umalis na siya. Pagkatapos ay binisita ni Lucas si Theo at nagmakaawa sa kanya na kausapin muli si Clara. Iginiit na nagsisinungaling siya. Ipinagtanggol ni Theo ang kanyang anak, sinabing hindi siya marunong magsinungaling. Hiniling ni Lucas na magtiwala sila sa kanya at sumumpa na hindi niya ito ginalaw. Maluhaluhang inamin ni Theo na hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan. Nakita ni Agnes si Lucas at sinabihan siyang umalis. Nang siya ay tumalikod para umalis, hinawakan siya ni Theo sa lalamunan at pinagbantaan siyang papatayin kung sakaling saktan niya si Clara. Lumitaw si Clara at masayang binati si Lucas, ngunit lumayo siya. Pagkatapos, sinabi ni Clara sa kanyang ina na walang ginawa si Lucas at nagsabi siya ng kasinungalingan. Iginiit ni Inger na natatakot lang siya, sinabing nangyari ito at sinusubukang aliwin siya. Sa bahay, sinubukan ni Lucas na tawagan ng kanyang ex, ngunit hindi ito sumasagot. Biglang sumulpot si Clara sa kanyang pintuan nang hindi nalalaman ng kanyang mga magulang, nagtatanong kung maaari niyang isama si Fanny sa paglalakad. Habang nakikinig si Nadia sa malapit, tahimik na sinabi ni Clara kay Lucas na narinig niyang may ginawa itong masama sa kanya at mukhang takot na takot siya. Marahan siyang sinabihan ni Lucas na umuwi. Pagkaalis ni Clara, tinanong ni Agnes si Lucas kung hinawakan niya si Clara. Nasaktan na wala itong tiwala sa kanya, galit na pinalayas siya ni Lucas sa kanyang bahay. Maya-maya, nagpakita si Marquez na sinasabing alam na ng kanyang ina. Ang kaibigan ni Lucas at ninong ni Marquez, si Bron, ay bumisita at nagtanong kung nakipag-usap na si Lucas sa mga pulis. Sinabi ni Lucas na kasama na ngayon sa mga akusasyon ang iba pang mga bata. Pinatatag siya ni Bron dahil naniniwala siyang hinding-hindi gagawa ng ganoong bagay si Lucas at nag-alok ng kanyang suporta. Habang namimili sa supermarket, sinabihan si Marquez ng isang staff na hindi na sila welcome ng kanyang ama sa tindahan, kaya mabilis siyang umalis. Sa labas ng bahay, nasaksihan ni Marquez ang pag-aresto sa kanyang ama. Sinabihan siya ni Lucas na tawagan ng kanyang ina para sunduin siya. Nang subukan ni Marquez na pumasok sa kanilang tahanan, nakalak ang pinto. Pumunta siya sa bahay ni Theo at tinanong kung may susi siya, pero walang susi si Theo. Alam ang pag-aresto kay Lucas, pinapasok ni Theo si Marquez. Sinabi ni Inger kay Marquez na hindi siya dapat magdusa para sa mga aksyon ng kanyang ama. Pagkatapos ay hinarap ni Marquez si Clara, nagtatanong kung bakit siya nagsinungaling. Itinanggi niya ito, at sa galit, dinuraan ni Marquez si Clara sa mukha. Pinaalis ni Theo at ng kanyang mga kaibigan si Marquez, at sinaktan siya ng isa sa kanila. Sa pag-alis ni Marquez, sinabihan siya ni Theo na umuwi at isinumpa sila ni Marquez. Si Marquez ay tumungo sa bahay ni Bron kung saan siya ay malugod na tinanggap. Nagtanong siya tungkol sa kanyang ama at ipinaliwanag ni Bron na ang paunang pagdinig bukas ay tutukuyin kung pananatilihin ng hukom si Lucas sa kustodiya o palalayain siya. Binanggit ni Bron na ang mga bata ay naglalarawan ng parehong mga detalye, ang basement, wallpaper, at sopa ni Lucas, ngunit si Lucas ay walang basement. Nagbigay ito sa kanila ng pag-asa, na sinasabing maaaring ito ay mga kwento na paulit-ulit na iniisip ng mga bata o mga bagay na narinig nila mula sa iba. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay naniniwala sa mga bata at kadalasan ay tama sila. Ang magagawa na lang nila ngayon ay maghintay sa desisyon ng korte. Kinaumagahan, ginising ni Bron si Marquez at sinabi sa kanya na pinalaya na si Lucas. Pagdating ni Lucas, tumakbo si Marquez para yakapin siya, tuwang-tuwa na makitang muli ang kanyang ama. Maya-maya, dinala ni Lucas si Fanny sa labas at tahimik na nagmuni-muni sa lahat ng nangyari. Nang gabing iyon, habang nagluluto si Marquez ng hapunan, may nagbato sa kanilang bintana at tinamaan si Lucas sa ulo. Sinabihan niya si Marquez na magtago at sumugod siya sa labas na may dalang pamalo, ngunit walang tao doon, tanging isang itim na plastic bag lang sa lupa. Maingat niyang binuksan ito at laking gulat niya nang makita ang walang buhay na katawan ni Fanny sa loob.
Ang aso, na isang minamahal na bahagi ng kanilang pamilya sa loob ng higit sa 10 taon, ang gamulat sa kanila. Galit na galit, kinuha ni Marquez ang isang bakal na tubo na handang maghayganti, ngunit pinigilan siya ni Lucas at pinabalik siya. Sa takot na si Marquez ay maaaring gumawa ng isang bagay na walang ingat, pinapanta niya ito sa kanyang ina. Nang maglaon, sinubukan ni Lucas na bumili ng karne sa supermarket, ngunit tumanggi ang butcher. Nang iginiit niyang karapatan niya iyon, sinuntok siya ng butcher. Dahil sa pagtanggi niyang umalis, binugbog at kinaladkad siya ng ibang mga tauhan palabas. Naghagis pa sila ng mga bakal na lata sa kanyang ulo, na iniwang duguan, pero hindi sumuko si Lucas. Siya ay iika-ikang bumalik, mag-isang hinarap ang butcher, at sa wakas ay bumili ng karne. Habang naglalakad siya palabas, nakita siya ng pamilya ni Theo. Tinanong ni Clara kung bakit wala sa kanya ang kanyang aso, hindi alam na ang kanyang kasinungalingan ay humantong sa pagkamatay nito. Isinasaalang-alang ni Theo na lumapit upang tumulong, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Sa bisperas ng Pasko, ang taong bayan ay nagtipon sa simbahan para sa mga awitin at holiday service. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagpa siya si Lucas na dumalo rin. Alam niyang magmumukha lang siyang guilty kapag lumayo siya. Kailangan niyang ipakita ang mukha niya para patunayan na wala siyang itinatago. Sa pagtungo sa gate, umakyat si Lucas sa hagdan at bumulong na nakataas ang ulo. Humanap siya ng upuan at tahimik na umupo at ikinagulat ng lahat ang kanyang presensya. Nang maglaon, habang naghahanda ang mga bata sa pagtatanghal, nakita ni Lucas na nagbubulungan sina Theo at Inger. Sa pakiramdam na siya ang pinag-uusapan, lumapit si Lucas kay Theo, hinagisan siya ng Biblia, sinuntok siya, at hiniling na tingnan niya ito sa mata. Wala na akong natitira, mapait na sabi ni Lucas, saka sinabihan si Theo na lubayan siya. Tumulong ang taong bayan at hinatid si Lucas palabas ng simbahan. Si Theo ay nananatiling nakaupo, nakatulala, pinagmumultuhan ng dalamhati na nakita niya sa mga mata ni Lucas. Sa bahay, si Theo ay tahimik na naninigarilyo sa hallway habang si Clara ay natutulog. Sa kanyang parang panaginip, nakita niya ang aso ni Lucas. Si Theo, nakaupo sa tabi ng kanyang kama, ay tahimik na napaiyak. Nagising si Clara, nakita ang kanyang ama na umiiyak, at narinig niya itong bumulong na si Lucas ay kanyang matalik na kaibigan. Muli niyang inulit ang katotohanan, si Lucas ay hindi kailanman gumawa ng anuman. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ni Theo na pinagtaksilan niya ang kanyang pinakamalapit na kaibigan. Tahimik na tumango, hinihintay niyang makatulog muli si Clara, pagkatapos ay nag-impake ng isang basket ng pagkain at alak, determinadong ayusin ang mga bagay-bagay. Sinubukan siyang pigilan ni Inger, ngunit kalmadong iginiit ni Theo na hayaan niya ito. Nang gabing iyon, binisita niya si Lucas na natutulog sa sopa. Laking gulat ni Lucas nang makita siya. Marahang inabot ni Theo ang pagkain, binasag ang matinding katahimikan. Tinikman niya ito at sinabing masarap. Nang tanungin niya si Theo kung aalis na ba siya, tahimik na sumagot si Theo na mananatili siya saglit. 1 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente at sa panahon ng taglagas. Nagkabalikan na sina Lucas at Nadia. Sa isang pagtitipon, karamihan sa mga tao ay malugod silang tinanggap na kumikilos na parang bumalik na sa normal ang buhay, bagaman ang ilan ay umiiwas pa rin sa tingin. Sa panahon ng pagdiriwang, nakatanggap si Marquez ng isang hunting rifle mula sa kanyang ninong bilang regalo para sa paggamit ng kanyang lisensya sa pangangaso. Ito ay isang lokal na tradisyon sa mga nagbibinata na nagmamarka ng kanyang pagiging isang lalaki. Pagkatapos, napansin ni Lucas si Clara na tahimik na nakatayo sa tabi ng pinto, nag-aalangan na tumapak sa mga tile sa sahig. Walang pag-aalinlangan, umupo si Lucas, binuhat siya, at dinala sa kanyang mga magulang. Nang maglaon, isinama ni Lucas si Marquez sa kanyang unang paglalakbay sa pangangaso. Excited na si Marquez at nasa sabik na sumali. Isang usa ang lumitaw sa isang kalapit na burol at maingat na nilapitan ito ni Lucas. Habang nakatingin siya sa target, isang putok ng baril ang biglang sumabog malapit sa kanyang tainga. Napayuko siya sa gulat. Tumama ang bala sa isang puno sa tabi niya, malinaw na nakatutok sa kanya. Nanlamig, lumingon si Lucas sa pinanggalingan ng bala. Nasisinagan ng araw, malabong anino lang ang nakikita niya. Ang tao ay mahinahong nag-reload at itinaas ang kanyang rifle. Si Lucas ay naghahanda para sa susunod na mangyayari, ngunit sa huling sandali, ibinaba ng tao ang sandata, tumalikod, at tumakbo palayo, iniwan si Lucas na tahimik na iniisip ang nakakakilabot na engkwentro. Dito na nagtatapos ang kwento.
Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.